ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang isang karera ay may pag-uumpisahan at may pagtatapusan. Pero hindi sa buhay dahil ang buhay ay hindi po karera. Ang isang kwento ay may simula at katapusan. Kaya kapag nahihinto ang kwento, minsan para maalala natin ay muli nating sisimulan. Ikaw kabarangay, may kwento ka ba sa buhay na binalikan mo para muli mong simulan? Dear Papa Dudut, magandang araw po. Ako po si Sherwin, 37 years old at ang kwento ko po ay masasabi kong fresh pa. Dahil kailan lang po ito nangyari. Papa Dudut, hindi na po ako mahihiya dahil po sa pandemic ay sobrang malas ang nangyari sa akin. Nawalan po ako ng trabaho. Nung una ay okay pa po ako dahil may ipon pa ako. Pero iniwasan at pinagkaitan po yata ako ng trabaho. Kahit na anong ginawa ko ay wala pong naging swerte. Kaya hanggang naubos ang lahat ng ipon ko at wala na akong panggastos. Mag-isa lang po kasi ako sa buhay at wala na po ang mga magulang ko at mga kapatid ko ay malalayo sa akin. Kaya nang maubos ang lahat ay naibenta ko na din ang mga gamit ko. Pero dahil may mga kailangang bayaran ay mabilis ding naubos ang pera. Kasabay pa ng mga nagmamahalang bilihin. Sa madaling sabi po, Papa Dudut, ay naubos ang lahat at hindi ko rin maintindihan kung bakit nangyari yon. May mga kaibigan na po akong nahiraman ng pera pero nahiya na uli akong manghiram kasi ayokong maging abusado. Yung iba naman ay iniwasan ako. Pero hindi po ako galit kasi pera naman po nila yon, kaya karapatan nila kung ano ang gusto nilang gawin doon. Sinubukan ko rin naman po mag-apply ng trabaho pero parang walang may gusto sa akin. Ayoko pong isipin pero parang ganun po kasi. Kaya sa sobrang gutom ko ay nagsubok po akong makiusap ng pabarya-barya para makabuo ng pangkain. Sa makatuwid po ay nanlimos na ako. Wala naman pong naniniwala sa akin dahil parang stereotypical po ata ang mga tao. Dapat po ata ay may punit ang damit at medyo madumi para magmukha akong nakakaawa. Dahil sa gutom ay kumapal ang mukha ko, Papa Dudut. Pero nagulat po ako ng isang araw ay makapanlimos ako sa isang taong kilalang kilala ko. Pero ang tagal ko nang hindi nakikita, Papa Dudut. Ma'am, pasensya na. Baka po may barya kayo dyan. Ha? Wait lang. Eto. 50 pesos po? Yes, pasensya ka na ha. Naku ma'am, malaking tulong po ito. Salamat po. You're Sandali. Sherwin? Kilala nyo? Oh my... Bev? Oo. Bev, kumusta ka? Okay naman ako. Ikaw? Sa nangyayari sa akin, hindi okay. Pero ang utak ko okay pa naman. Bakit ka? Namamalimos? Oo. Hindi ko din alam eh. Anong ibig mong sabihin? Pinarusahan ata ako ng Diyos. Uy, ano bang sinasabi mo? Hindi ka pinaparusahan. Ano tong nangyayari sa akin? Pagsubok lang yan. Sana lang matapos na tong pagsubok na to. Kung pagsubok man to. Pagsubok lang yan, manalig ka lang. Pasensya ka na ha. Saan? Nakakahiya eh. Ang tagal na nating hindi nagkikita tapos makikita mo akong ganito. Ang importante, maganda ang health mo. Parang okay naman. Anong nangyari? Wala akong makitang trabaho eh. Yung mga friends mo. Yun na nga eh. Humihingi ako ng tulong, hindi pera ha. Nagbaka sakali lang naman ako na baka may alam silang trabaho. Sumama lang ang loob ko. Ha? Bakit?
Pwede naman kasi nilang sabihin na wala silang alam o walang maitutulong. Kaso yung iba, hindi na ako kinakausap. Nag-ghost ang mga messages ko. Yung iba, in-unfriend pa ako sa social media. Sorry. Ano ka ba? Wala ka namang kasalanan. Tsaka hindi naman ako galit sa kanila. Sumama ang loob ko pero hindi ako galit. Kasi hindi ko naman sila pwedeng diktahan. Kung ano sa tingin nilang tamang gawin, sila pa din yun. Huwag mo nang isipin yun, masistress ka lang. Hindi na nga eh. Ang iniisip ko na lang yung paano ko maitatawid ang kada araw na dumadaan. Hindi ko alam ang sasabihin. Nako, wala kang dapat sabihin dahil malaki tong binigay mo. Tawid na ang buong araw ko. Sa 50 pesos? Sabi nga, pag maliit ang kumot, matutong mamaluktot. Sandali. Eto, kunin mo muna to. 1,000? Ay, 3,000? Pasensya ka na ha. Ano ka ba? Naiiyak naman ako sa'yo. Pagkasyahin mo na muna yan, tapos mag-iisip ako ng paraan paano ka matutulungan. Madaming araw na akong isasalba nito. Kumain ka ng maayos ha, parang ang payat mo na oh. Salamat. Pag nakabawi ako, ibabalik ko to. Ano ka ba? Para ka namang iba. Pasensya ka na ha. Naiiyak talaga ako. Hoy, ano ka ba? Hindi ko alam kung ano nangyari eh. Hindi ako nakagraduate pero masipag naman ako. Pero ang ilap sa akin ang trabaho. Nahihiya na ako sa nangyayari sa akin. Ayoko nang mangutang tapos ngayon nanghihingi na naman ako. Tahan na uy. Nasa kalye tayo baka sabihin ng mga tao inaapi kita. Sorry. Okay na ako. Nailabas ko na. Teka, saan ka pala pupunta? Magkikita kami ng boyfriend ko. Ah, okay. Ikaw, may girlfriend ka ba? Buti na lang wala. Kundi nakakahiya tong nangyayari sa akin. Or baka naman natulungan ka sana niya. Pwede naman. Ay, pasensya na. Baka kailangan mo nang umalis. Sige, etong calling card ko. Tawagan mo ako pag kailangan ha. Baka din makaisip ako ng may tutulong ko sa'yo. Salamat, Bev. O siya, bye na. Oh, teka, anong gagawin mo? Bebeso ako sa'yo. Nakakahiya, madumi ako. Huwag kang ang ganyan. Sige na, bye. Papadudot na hiya ako kay Bev pero ganun pa din siya. Walang pagbabago. Hindi pa din siya maselan at paalis na sana siya para puntahan ang boyfriend niya nang biglang may tumulak sa akin. Malakas ang pagtulak kaya nabuwal ako. Hindi na ako nakabalanse at nagulat kasi ako. Ang tumulak sa akin ay ang boyfriend pala ni Bev at inakala daw niya na binabastos ko si Bev. Pero sinabi ni Bev na kilala niya ako. Hindi ko alam kung anong nagawa kong masama sa kanya at ganoon na lamang ang init ng ulo niya sa akin. Parang ilang taon na kaming magkakaaway dahil sa gigil niya. May pagka-OA din magalit ang boyfriend niya pero ako alam ko na yung mga ganong galawan ibig sabihin lang noon ay nagpapasikat siya kay Bev. Gusto niyang ipakita kay Bev na isa siyang superhero na ipagtatanggol siya sa anumang klase ng panganib. Pero nasa ng panganib? Ako lang naman yon. Mas malaki din siya ng dihamak sa akin, dagdag pa yung nangangayayat ako ng husto. Kaya mas ipinakilala pa ako ni Bev sa kanya para maintindihan niya kung sino ako, Papa Dudut. Lumayo ka! Gino, ano ba? Ano bang ginawa mo? Nagtatake advantage sa'yo ang lalaking yan. Ano bang sinasabi mo? Sherwin, okay ka lang? Kanina oo, ngayon hindi na. Pasensya ka na. Bakit ka humingi ng pasensya dyan? Bakit alam mo ang pangalan yan? Kaklase ko siya nung high school. Hindi kita kinakausap. Totoong sinasabi niya. Classmate ko siya noon at ex-boyfriend ko siya nung high school. Uy Bev, nakakahiya naman. Bakit sinabi mo pa yan? Anong nakakatawa? Sorry. Tumigil ka na nga, Gino. Kilala ko yan. Siya si Sherwin. Sherwin, ito naman ang boyfriend ko, si Gino. Nice to meet you. Gino, nice to meet you daw. Tara na. Aalis na kayo? Niyaya ko na nga siya, di ba? Sherwin, mauna na kami ha. Salamat sa bigay mo ha. Walang anuman. Bye. Aray! Gino!
Huwag ka nang lalapit sa girlfriend ko! Ang dumi-dumi mo! Gino, stop it! Halika na! Aray! Teka, nawawala ang wallet ko. Sinasabi ko na nga ba hindi mapagkakatiwalaan ng lalaking yun eh. Anong ginagawa mo? Tatawag ako ng pulis. Pulis? Ano ka ba? Kakausapin ko na lang siya. Huwag kang lumapit sa kanya, baka armado yun. Ano bang armado? Kilala ko si Sherwin. Bev, kailan muling nakita ang taong yun? Matagal na din. Kita mo, nagbabago ang lahat. Malay mo, hindi na siya yung taong nakilala mo dati. Tumigil ka nga, masyado kang OA. OA? Para sa kaligtasan natin to. Ikaw lang ang nag-iisip niyan. Pupuntahan ko siya. Wag! Tatawag muna ako ng pulis. Boss! Lumayo ka sa amin! Huwag mo kaming saktan! Saktan? Hindi ko ugali ang manakit. Lalo na ang langaw. Ano? Sinasabi mo bang langaw ako? Hindi, boss. Sinasabi ko na hindi ako nananakit. Kahit insekto pa. Sherwin, pasensya ka na. Bakit ka ba humihingi ng pasensya sa kanya? Baka nakakalimutan mo. Kinuha. Bev, pasensya na. Nahulog ni boss tong wallet niya. Napulot ko doon. Ay, salamat. Nakita mo na, Gino? Anong sinabi ko sa'yo? Akin na nga yan. Bakit kulang ang laman nito? Boss, wala po akong kinukuha dyan. Alam mo, Gino, imposibleng may kinuha si Sherwin dyan. Baka nagastos mo na kanina, nakalimutan mo lang. Oo nga, boss. Sagot ka ng sagot. Gino, ano ka ba? Imbis na magpasalamat ka, galit ka pa. Gino! Ano? Magpasalamat ka. Salamat. Dahil dyan naalala ko yung sasabihin ko kanina. Tungkol sa trabaho. Gino, hindi ba may mga tao tayong kailangan sa opisina? Ayon sa Sherwin, kunin natin. Wala na atang bakante. Meron pa. Kunin mo sa Sherwin, magaling yan. Tandaan mo ang sabi ni Papa, tulungan ng mga ngailangan. Oo na, tara na. O Sherwin, nasa iyo na yung calling card ko. Nandun na yung address ng opisina. Pumunta ka bukas. Salamat, Bev. Salamat, boss. Tara na, Bev. Papadudot, napakaswerte at napakamalas ko ng araw na yon. Swerte dahil nakita ko si Bev na matagal ko nang hindi nakikita at inalok pa niya ako ng trabaho. Malas naman dahil ilang beses ako naitulak at nakwelyuhan pa. Tapos yung wallet na isinoli ko ay hindi naman siya nahulog. Nung kwinelyuhan ako ni Gino ay naramdaman ko na may nilagay siya sa bulsa ng jacket ko. Malakas ang pakiramdam ko sa mga ganon, Papadudot, at nung kapain ko ay nakita ko ang wallet niya ang nilagay niya. Dalawa lang ang ibig sabihin noon. May masamang balak si Gino, baka gusto niya akong ipahamak o kaya ay gusto niya talagang ibigay sa akin yung wallet niya na napaka-imposible dahil mukhang nagigil siya sa akin. Kung may iba pang dahilan ay hindi ko na alam. Basta ang alam ko ay ramdam din ni Bev ang hindi magandang trato sa akin ng boyfriend niya ng mga oras na yon, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, kahit ganoon ay wala akong magagawa kundi ang subukang pakisamahan si Gino. Sabi nga beggars cannot be choosers. Kung bibigyan ako ng trabaho ay kailangan kong tiisin yon. May sweldo naman kaya gagawin ko. Kesa naman nasa kalye ako buong maghapon. Ganon naman talaga ang buhay, Papadudot, laging may balakid at nasa atin na kung paano natin ito lalampasan. Pero sa totoo lang, kinakabahan ako ng sobra kasi baka hindi ko kaya ang maging trabaho ko. Pero may alam naman po ako, kahit na hindi ako nakagraduate ng college ay marami naman po akong alam. Kaya yung binigay na pera ni Bev ay ginamit ko pambili ng maayos at murang damit. Nagbayad din po ako ng entrance fee sa isang public swimming pool. Hindi para mag-swimming kundi para makapag-shower. Putol po kasi yung metro ng tubig ko. Hindi pa ako nakakapagbayad. Kaya hindi ako nakaligo sa bahay. Papadudot, napaka-presko ng pakiramdam matapos akong makapaghanda. Kaya nung umaga kinabukasan ay ready na ako para sa interview. Bev!
morning! Good morning din. Wow naman, bihis na bihis ah. Siyempre naman, dapat ganun pag-interview. Interview? Saan? Ito naman, palabiro. Hindi ako nagbibiro. Bev naman, kinakabahan ako sa'yo ah. Huwag mong sabihing nakalimutan mo na mag-a-apply ako ng trabaho. Ah! Uy, grabe ka. Huwag mo naman akong pagtawanan. Sorry, natawa ako sa sarili ko. Oo, hindi ko nakakalimutan kung bakit ka nandito. Pero wala nang interview. Wala na? Oo, tanggap ka na. Talaga? Pero teka, kinakabahan din ako. Ano bang trabaho? Mahirap ba? Hindi ko pa alam eh. Si Gino ang nakakaalam. Padating na yon. Sa inyo ba tong kumpanya? Kay Papa. Sa inyo nga. Empleyado lang ako dito. Pero sa inyo pa din to. O siya, sige na nga. Anong posisyon mo? EVP, Executive Vice President. Si Gino ang SVP, Senior Vice President. Wow! Ang tataas pala ng posisyon nyo. Actually, hindi na dapat si Gino ang magbibigay ng posisyon mo. Pero gusto niya siyang maghanap ng trabaho para sa'yo eh. Ang laki nitong opisina. Nag-almusal ka na ba? Ha? Okay, alam ko nang ibig sabihin ng ha. Ibig sabihin hindi pa. Alika, doon tayo sa opisina ko. May pagkain doon. Nakakahiya naman. May sukli pa naman yung bigay mo. Kaya lang hindi na ako nakakain dahil ayokong malate. Nako, itago mo na lang yung pera. Sagot ko na lagi ang meals mo. Nakakahiya na. Naiinis na ako sa hiya-hiya na yan ha. Pasensya ka na. Sensitive lang dahil sa nangyayari sa akin. Pag nandito ka, kalimutan mo lahat ng problema. Baka makaapekto sa trabaho mo. Oo nga. Dahil napaalala mo, napaisip na naman ako kung ano bang trabaho ko. Halika na nga muna sa opisina ko. Bev! Oh, ayun na pala si Gino eh. Good morning, boss. Saan ka pupunta? Sa office ko, kakain kami ni Sherwin. Bakit kayo kakain dun? Empleyado mo lang siya. Technically, hindi pa siya empleyado kasi hindi pa siya nagsisimula. Isa pa, ano naman kung kumain kami kahit empleyado na siya? Bev, Anong Bev? Boss dito yan. Ma'am Bev ang itawag mo sa kanya. Sorry po. Ma'am Bev. Sige po, maghihintay na lang ako dito. Hindi, tara sa office ko. Wala ka pa namang trabaho. Magtatrabaho na siya. Tanungin mo kay Mang Ben kung nasaan yung mga gagamitin mo. Okay po. Sandali, ano bang trabaho niya? Janitor. Wala na bang ibang posisyon? Yun lang ang may opening. Pwede naman niyang tanggihan. Hindi. Kaya ko yan, boss at ma'am. Sure ka? Yes, ma'am. Madali lang naman maglinis eh. Sige, pag may ibang opening ipapalipat na lang kita. Hayaan mo muna siya doon. Pag maganda ang record niya after 6 months, saka natin pag-isipan kung saan siya ililipat. No problem, boss. Oh, bago ka mag-start, mag-breakfast na muna tayo sa office. Magsisimula na siya. Ituturo pa ni Mang Ben sa kanya ang mga gagawin. Doon na sila kumain sa cafeteria. Yes, boss. Sige po. Sandali, mahal. May sasabihin lang ako sa kanya. Sige, mauna na ako. Hoy, tandaan mo to ha. Hindi ka malakas dito. Walang palakasan dito. Ilagay mo to sa kokote mo. Leon ako dito. Kuting ka lang. Yes, boss. Papa Dudut, halatang halata na ayaw ni Gino na pakainin ako kasama si Bev. Pero nakatulong naman po kasi na wala na siyang magawa kundi bigyan ako ng trabaho at nakapagsimula din ako kaagad. Hindi ako namimili ng trabaho, Papa Dudut. Kung yun lang ang opening ay tatanggapin ko. Sinabihan pala ni Bev si Gino na sabihin ang lahat ng detalye tungkol sa pagtatrabaho ko. Gaya ng araw at oras ng pasok. Magkano ang sweldo at kung kailan ang sweldo at marami pang iba. Pero hindi niya ginawa at ang ginawa niya ay pinahatid niya sa sekretarya niya ang isang folder na may mga papel. Sinungitan pa ako at sinabing basahin ko daw at intindihin para malaman ang detalye ng trabaho ko. Pirmahan ko na rin daw kapag nabasa ko na. Kontrata na pala yun. Ang formal ng pagkakaabot sa akin ayaw nang ipaliwanag ni Boss Gino o kahit noong sekretarya niya ang mga nakasulat doon. Binasa ko pa din naman, Papa Dudut, at masaya ako sa sweldo ko. Maliit pero pwede na kesa sa wala. Okay na ang maliit.
Kahit na sinungitan ako ni Boss Gino, ang konsiderasyon ko na lamang ay ang pagtatanggol sa akin ni Bev at nakakapag-usap kami. Kahit si Bev ang dahilan ng palaging pag-init ng ulo ni Boss Gino sa akin ay okay na din. Madami din naman akong naging kaibigan sa opisina. Madami maliban doon sa sekretarya ni Boss Gino. Hindi ko alam kung namamana ba ng mga sekretaryang ugali ng mga boss nila. Itinatawa ko na lamang at hindi ako nagpapaapekto sa kanila, Papa Dudut. Good morning, Ma'am Bev. Dalawa lang tayo dito. Bev na lang. Baka magalit si Boss Gino sa akin eh. Siya lang naman ang may gustong tawagin akong ma'am. Sa totoo lang, gusto ko nga lahat dito first name lang ang tawag sa akin eh. Okay lang yon, boss ka naman. Yun na nga ang ayaw ko, yung boss ang tingin nila sa akin. Mas masaya ako kung magkakaibigan lang tayong lahat. Pero syempre, iba pa din pagdating sa trabaho. Hayaan mo na lang ako na tawagin kang ma'am. Kasi baka madulas ako na tawagin kang Bev pag nandyan si Boss Gino. Lagot na naman ako doon. Teka, minamaltrato ka ba ni Gino? Hindi naman po. Wala nga siyang pakialam sa akin eh. Pinapansin lang niya ako pag nakikita niyang magkausap tayo. Ay, wag mo na lang din pansinin. Basta dapat masaya ka sa ginagawa mo. Ay oo naman ma'am. Halos kaibigan ko na nga lahat dito eh. Wow, ang saya namang malaman nun. Pero teka, bakit sabi mo halos lahat? Sino-sino pa bang hindi mo nagiging kaibigan dito? Si Boss Gino saka yung sekretarya niya. Si Vanya? Vanya po pala pangalan nun. Hindi niya kasi sinabi. Ang sabi niya lang, Madam ang itawag ko sa kanya. Madam? Oo. Baka gusto niya rin doon na mag-opisina sa opisina ko. Sige ma'am, tapusin ko na lang yung pasilyo doon. Teka, lunch break na. Hindi ka pa ba kakain? Pagkatapos po ng pasilyo. Nako, mamaya mo na ituloy yan. Halika na, samahan mo ko mag-lunch sa labas. Naku, wag na. Bakit? Baka malaman ni Boss Gino na sumabay na naman ako sa'yo. Malilintikan na naman ako doon. Wag mo siyang intindihin, mamaya pang balik nun, may meeting siya sa labas. Kahit na ma'am, baka isumbong ako ng sekretarya niya. Si Madam? Yes, si Madam. Wag mo na siyang intindihin, kasama siya ni Gino dun sa meeting. Hindi po kaya biglang dumating yon? Mamaya pa yun. Natatakot ako eh. O sige, ganito na lang. Doon na lang tayo sa conference room kumain. Magpapadala na lang ako ng pagkain doon. Pero magkasama pa din tayo. Ano? Iiwasan mo na lang ba ako palagi? Hindi pwede yung ganon. Huwag kang matakot. Hindi pumapasok ng conference room si Gino. Papasok lang yun pag kailangan. Yun namang sekretarya niya, papasok lang doon pag nandun si Gino. Kaya kahit dumating pa sila, hindi ka nila makikita dahil malayo yung opisina nila sa conference room. Nakakatawa naman to. Ang alin? Yung pagtatago natin, para tayong may ginagawang masama eh. Wala naman akong pakialam kung makita nila tayong magkasama dahil magkaibigan naman tayo. Kaso, hindi kita laging mapoprotektahan kaya tama na din yung sinasabi mo na huwag tayo magpakitang magkasama o nag-uusap. Sige na nga. Pero dadalhin ko yung baon ko ha. Sige, para matikman ko din. Wag, nakakahiya. Ano bang nakakahiya? Galunggong at kamatis lang yung baon ko. Niluto ko pa kagabi, natira lang. Sayang, kaya binaon ko na lang. Alam mo, ang tagal ko nang hindi nakakakain ng galunggong. Gusto ko na nga uli maalala ang lasa eh. Nakakahiya naman. Pinagdadamot mo ba yung baon mo? Hindi. O, yun naman pala, patikim ako. Hati na lang tayo sa isda. Ha? Sige. Pero sa akin yung buntot na part ha. Ha? Bakit buntot? Nakakahiya, sa'yo na yung ulo. Buntot na lang. Ang buntot kasi hindi masyadong maraming tinik. Ah, okay. Sige. Magpapaakyat ako ng bulalo. Natatandaan mo ba nung high school? May pinupuntahan tayo magkakaklase na bulaluhan sa may San Juan? Ay oo, hindi ko makakalimutan yung kainan na yon. Pwes, tikman mo yung bulalo na kakainin natin. Para kang babalik sa high school kasi kalasa siya. Naglalaway na tuloy ako. Naku, ganun din ako sa galunggong. Tara na, kain na tayo. Napakasaya namin noong tanghalian na yon. Ang dami naming inalala noong high school. Kahit ang lakas ng tawa namin ay walang nakakadinig sa labas. Soundproof kasi yung conference room.
Hindi lang yung pagkain ang masarap, Papa Dudut, kundi pati na yung mga alaala. Napakasarap balikan. Siyempre sa bawat saya ay pwedeng may lungkot na kasunod. Kaya ayon, noong makabalik sila Boss Gino at Vanya ay balik kalbaryo uli ako doon sa mag-amo. Actually, mas yung sekretary niyang si Madam Pa ang madalas na nambubulyaw sa akin. Hindi ko nga alam kung inutos ba sa kanya o kasama talaga sa trabaho niya ang bulyawan ako. Kasi wala siyang mintis, Papa Dudut. Minsan may overtime pa. Iba siya. Pero isang bagay ang kinagulat ko nang malaman ko ang isang sekreto. Habang naglilinis ako ng pasilyo ay napansin ko na sarado ang opisina ni Boss Gino. Sarado kaya inisip ko na walang tao doon. Sabi ko sa sarili ko na linisin ko na habang wala si Boss Gino. Kesa yung nandun na siya dahil tiyak na may kasama na siyang sermon habang naglilinis ako. Dahil nga sa pag-aakala ko na bakante ang kwarto ay hindi na ako kumatok pa. Nagulat ako na meron palang tao. Ewan kung bakit nakalimutan yata nilang ilak ang pintuan. Ang mas nakakagulat pa, Papa Dudut, ay yung ginagawa nung dalawang tao habang nasa loob ng kwartong yon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. May naghahalikan sa loob ng kwarto. Mabuting nakalabas agad ako at siguradong hindi nila ako nakita o napansin. Nagmamadali akong lumayo sa lugar na yon pero napakalakas ata yung pagkakasarado ko sa pinto. Kaya parang hinabol ako nung isa. Mabuti na lamang at nakaliko kaagad ako doon sa isang kwarto. Papa Dudut, kitang-kita ng dalawang mata ko kung sino ang dalawang taong yon. Sina Madam at si Boss Gino ang naghahalikan. Hindi ako magkakamali. Ang tagal kong natulala sa loob noong maliit na kwartong napasukan ko. Pinoproseso ng utak ko kung tama ba ang mga nakita ko kaya para akong cassette player na paulit-ulit na nagre-rewind at nagpe-play sa utak ko yung eksaktong nakita ko. Kada ulit sa utak ko ay mukha ni Boss Gino at ng sekretarya niyang si Vanya ang nagpa-flash at rumirehistro. Papadudot noong nasigurado ko na tama ang nakita ko at hindi ako namamalikmata ay hindi naman ako makakapayag na kalimutan na lamang yon. Girlfriend niya, kaibigan ko kaya kailangan kong sabihin kay Bev ang lahat. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Parang gulat na gulat ka naman sa pagpasok ko. Nagulat talaga ako kasi nandyan si Gino pero hindi ka natakot at dumiretso dito? Oo, may gusto akong sabihin sa'yo. Halika, pasok ka. Umupo ka. Salamat. Teka, anong baon mo? Bakit? Natural, hihingi ako. Ha? Tosino? Ay, ang sarap na naman. Mamayang lunch, doon ulit tayo kain sa conference room ha? Pero nandyan si Boss Gino. Ako, madali lang yan. Kunyari may meeting ako, pero doon na ako pupunta sa conference room. Hihintayin kita ah. Magpapaakyat uli ako ng pagkain. Baka malaman ni Boss Gino. Nakakalimutan mo na bang hindi siya pumapasok doon? Pero… Nako, wala nang pero. Basta mamayang lunch ha. Excited na ako sa tosino. Sige. Oh, ano ba yung sasabihin mo sa akin? Masyado kang masaya. Baka masira ang araw mo. Ano ba yun? Kasi may nakita ko na hindi ko dapat makita. Bev? Nako, si Gino. Magtago ka. Dito sa ilalim ng table ko. Mahal, sabay tayo mag-lunch? Ay, may pocket meeting ako ng lunch. Ah, ganun ba? Oo eh. Mamaya na lang tayong dinner. May kausap naman ako ng dinner time. Pag-overtime ko na nga lang si Vanya para makatulong sa akin. Ah, ganun ba? Oo. Tapos bukas na maaga naman may ka-meeting din ako. Dediretso na ako doon. Doon ko na din papupuntahin si Vanya para hindi na siya pumunta dito sa office. Mga after lunch na kami makakabalik. Sige. Thanks, mahal. Ano, di ka talaga pwede mag-lunch? Next time na lang. O sige, see you later. Okay.
Lumabas ka na dyan. Sorry Okay lang. Ano yung sasabihin mo? Bev, Oh, ano to? Surprise? Mang tagal naman. niloloko ka ni Gino. Ano? Nahuli ko siya na may kahalikan sa opisina niya. Ano? Hindi ko sinasadya. Akala ko walang tao sa opisina niya. Maglilinis sana ako pero nagulat ako sa nakita ko. Niloloko ka niya, Bev. Ano bang sinasabi mo? Paano niloloko niya ako? Nahuli ko sila naghahalikan ni Vanya sa loob ng opisina ni Boss Gino mismo. Huling-huli ko at kitang-kita. Seryoso ka ba? Oo. Hindi mo ba napapansin na laging kasama ni Gino si Vanya kahit saan siya magpunta? Sandali, She. Pag-isipan mo yung sinasabi mo, ha? Relasyon ko ang pinag-uusapan dito. May relasyon din sila nung sekretarya niyang si Vanya. Sherwin, kung totoo yung sinasabi mo, pengi akong pruweba. Alam ko, hindi maganda ang naging trato sa'yo ni Gino, pero hindi mo naman kailangan gumawa pa ng kung anong kwento. Wala akong hawak na katibayan pero hindi ko gawa-gawa ang sinasabi ko. Pwes kung wala kang pruweba, tigilan mo na yung sinasabi mo. Pero Bev, niloloko ka niya. Tumigil ka na! Ayokong pag-usapan yan. Bev, Tama na, napipiko na ako. maniwala ka sa akin. Tama na, Sherwin! Lumabas ka na. Hindi na ako sasabay sa'yo mag-lunch. May gagawin ako. Bev! Kung uulitin mo yan, bigyan mo ako ng pruweba. Kung wala, huwag mo nang banggitin uli yan. Makakaalis ka na. Papa Dudut, hindi naniwala si Bev sa mga sinabi ko. Alam kong mahal niya si Gino at ganon kasi siya mula noon pa. Ipinaglalaban niya ang mga mahal niya. Noong high school nga po noong naging kami ay siya ang laging tagapagtanggol ko sa lahat ng mga naninira sa akin. Lagi siyang naniniwala sa akin sa lahat ng mga sinasabi ko sa kanya. Kaya hindi ko po maintindihan kung bakit hindi niya ako mapaniwalaan noong oras na sabihin ko yung tungkol sa sekreto ni Gino. Alam ko pong si Gino na ang boyfriend niya pero iba naman po siya. Hindi ko po masasabing sinungaling si Gino kasi hindi pa naman siya tinatanong ni Bev kaya hindi pa naman siya nagsisinungaling. Pero malaking bagay po kay Gino si Bev dahil ang pinagtatrabahuhan niya ay pag-aari nila Bev at malaki ang sweldo at posisyon niya. Isa pa nga po yun sa pinagtataka ko na kay Bev na lahat ng magandang katangian ay bakit nakuha pang magtaksil ni Gino. Maayos na girlfriend at magandang kabuhayan pa ang naibibigay sa kanya ni Bev. Ano pa ba ang hanap niya para magloko siya ng ganon? Sa sarili pang baluarte ni Bev nagagawa ni Gino ang kalokohan niya. Hindi po naniwala sa akin si Bev pero gagawin ko ang magagawa ko para mapatunayan sa kanya at para maprotektahan ko rin siya sa pangit na mga nangyayari. Malaki ang utang na loob ko kay Bev hindi lang dahil tinutulungan niya ako ng mga panahon na yon kundi dahil sa lahat ng magandang nagawa niya sa akin mula pa noon. Habang naghahanap ako ng matibay na ebidensya ay alam na pala ni Gino na nahuli ko sila ni Vanya. Tiningnan niya ang CCTV ng hallway at nakita niya ako na pumasok at nagmamadaling umalis sa opisina niya noong araw na nahuli ko sila. Kaya hindi nagsayang ng oras si Gino at gumawa ito ng paraan para ako ang masira at mapaalis. Nagsabi siya sa security na may malaking pera na nawawala mula sa drawer niya. Pinahalungkat niya ang mga locker ng mga tao at sa locker ko nakita ang perang nawawala. Masakit man kay Bev ay kinailangan niya akong tanggalin sa trabaho. Noong araw na yon ay pinaalis ako sa trabaho at si Bev mismo ang nagpaalis sa akin. Gino! Ano pang ginagawa mo dito? Hinihintay lang kita. Trespassing ka! Pinaalis ka na dito! Aalis ako, pero gusto muna kita makausap. Alam mong wala akong oras para sa'yo. Hindi mo ako ipagtatabuyan pag nalaman mo ang hawak kong ebidensya. Ano? Oh, bakit parang bigla ka natakot? Huwag mo akong ginagago ah! Pwede na ba kitang makausap? Ano pa bang sasabihin mo? Kung hihingi ka ng tawad, pag-iisipan ko. Sabihin mo muna kay Bev na gawa-gawa mo lang ang sinabi mo tungkol sa amin ni Vanya. Hindi ko gagawin yan. May mas maganda akong plano. Anong plano? Mamaya ko na sasabihin. May mga gusto muna akong malaman. Ano ba yun?
Alam ko din ang iba mo pang ginagawa sa kumpanya nila Bev. Kumpanya namin. Nakakatawa ka naman. Si Bev nga na anak na may-ari, hindi inaangkin na kumpanya niya. Ikaw pa? Hindi ba sabit ka lang naman? Tumahimik ka ha? Masakit, di ba? Alam mo ba na kaya kong sirain ang sira-sira mo ng buhay? Hindi sira ang buhay ko, pero ikaw papunta na doon. Ang yabang mo magbanta ah. Alam mo naman na konting halaga lang pwede kang mawala. Dahil may pera ka? Saan galing? Nakikita mo ba ang mga papel na to? Mga dokumento to na nakuha ko sa opisina mo. Katibayan ng kinukupit mong pera sa kumpanya. Nuknukan ka talaga ng bobo. O sige, total wala naman maniniwala sa'yo. Oo, inaamin ko na kumukuha ako ng pera sa kumpanya. Pero hindi ako kasing tanga mo para ilagay sa papel ang mga dokumento. Eto, nandito lahat, kaya huwag kang tanga. Mambabluff ka na lang, hindi mo pa pinag-isipan. Bakit mo ginagawa yan? Ano bang pakialam mo? Gusto ko lang malaman. Sino ka para pagpaliwanagan ko? Natatakot ka ba na pag nalaman ko, maaari kitang mapabagsak? Ang lakas ng hangin sa ulo mo, no? Pera, yun ang kikilos. Wala ka nun. Kaya para kang isang estatwa na walang magagawa dahil wala kang pera. Oh, ganun pala eh. Bakit hindi mo masabi ang dahilan mo? Alam mo, total hindi naman ako nagmamadali. Sige, sasabihin ko sa'yo. Dahil gusto kong maagaw tong kumpanya na to. Kung mapapangasawa mo si Bev, magiging sa inyo naman ang kumpanya. Kailan pa yun? Isa pa, pag mag-asawa na kami ni Bev, makikialam pa din yung tatay niya. Kailangan ko pang hintayin mamatay ang tatay niya bago ko masabing akin na ang kumpanya. Hindi ko na kaya maghintay. Gusto mong maangkin ng kumpanya pero ninanakawan mo? Huwag kang mag-alala, titigil din yun. Pag ako na ang may-ari ng kumpanya. Yun lang ba ang kailangan mo kay Bev? Kaya niloloko mo siya? May pakinabang sa akin si Bev. Kaya yung relasyon nyo ni Vanya dinala mo sa opisina. At doon pa kayo gumagawa ng kahalayan. Alam mo, kalalaki mong tao, napaka-tsismoso mo. Kailangan kong protektahan si Bev. Paano? Hindi mo nga maprotektahan yung sarili mo. Hindi ako papayag na bastusin mo si Bev. O edi magsumbong ka sa kanya. Tingnan natin kung pakinggan ka niya. Papakinggan niya ako. Kung papakinggan ka niya, bakit ka nasisante? Kilala ko si Bev. Kaya pala itinapon kang parang basura. May mga hindi kami pinagkakasunduan. Pero alam mo ba na matapos yun nag-uusap kami? At naniniwala siya sa akin? Lakas ng trip mo ah. Halika, sasamahan kita. Isumbong mo lahat ang sinabi ko sa'yo. Hindi na kailangan, nandito na ako. Bev! Bakit parang nagbagong itsura mo? Kanina parang leon ka. Mahal, kung ano man ang narinig mo, sinabi ko lang yun. Kasi kanina pa ako binibwisit niyan eh. Totoo ba? Oo, kaya huwag mong intindihin yun. Kaso hindi eh. Anong ibig mong sabihin? Nung sinabi ni Bev na magbigay ako ng pruweba, kanina bago ako pinaalis, may nilagay akong kamera sa opisina mo. Ano? Sinabi sa akin ni Sherwin kung saan niya nilagay. Kaya nung lumabas kayo ni Vanya, pumunta ako sa opisina niyo para kunin yung camera. Napanood ko na din. Mga baboy kayo! Mahal, inakit lang ako ni Vanya. Oo nga. Kaya pala ikaw ang agresibo. Tsaka yung hawak mong hard drive, kahit sirain mo wala akong pakialam. Pinatrace ko na sa accounting lahat ng mga nawawalang pera ng kumpanya. At isa lang ang inuugnay ng mga data. Ikaw. Mahal, hayaan mo ako magpaliwanag. Una, wag mo akong tawaging mahal. Ma'am Bev ang itawag mo sa akin. Pangalawa, dun sa husgado ka na magpaliwanag. Tara na, Sherwin. Bev! Papa Dudut, hindi po pala magandang tingnan ang leon kapag umiiyak. Pinag-aralan ng legal team ng kumpanya mga kasong isasampa laban kay Gino. Ako naman po ay hindi na janitor pero huwag niyo pong isipin na sa akin ibinigay ang posisyon ni Gino. Madami pa pong mga mas deserving kesa sa akin. Ako po ang ginawang head of security ng kumpanya. Pinakuha ko ni Bev ng crash course para doon para mas madagdagan pa daw ang alam ko. Kaya maganda naman po ang trabaho ko ngayon pati na rin ang sweldo. Papa Dudut, hindi talaga nagbago si Bev. Naniwala pa rin siya sa akin kaya nabunyag ang mga kalokohan ni Gino. Hindi lang sa propesyon kundi sa personal.
Matagal na palang may relasyon sina Gino at Vanya. Si Bev naman kasi ay malaki din ang ibinibigay na tiwala kay Gino kaya nabulag siya kahit paminsan-minsan ay nasa harapan na niya ang pagpapatunay na may ginagawang kalokohan itong si Gino. Madalas sa minsan ay mahirap din po talagang maging masyadong mabait. Papadudot maganda ang samahan namin ni Bev mula din sa pagiging profesional hanggang sa personal. Sa oras ng trabaho ay boss ko siya at empleyado niya ako. Pero pagtapos na ang trabaho ay matalik kaming magkaibigan. Naging kami nga ni Bev noong high school pero hanggang doon na lamang yon. Ang ipinagpapasalamat ko ng husto ay ang mabuting pagkakaibigan namin ngayon. Nung una nang kainin ako ng hirap ng pandemya ay parang nawala na ako ng pag-asa. Kasi parang nilayuan na ako ng mga kaibigan at kakilala ko. Pero dahil po kay Bev ay naniwala uli ako na hindi ako iniwan ng Diyos. Dito naman sa lupa kahit madami ang nang iwan ay laging maiiwan din na nandyan lamang para sa atin. Salamat po Papa Dudut sa pagbasa ng aking kwento, ang inyong forever kapuso at kabarangay, Sherwin. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever